Ay, nakaw. Chico Loco, kachat ko ngayon mga kaibigan. He's in Dubai. Hello po sa mga Pinoy sa Dubai ngayon. Maligayang pakikinig po. Pabati naman Papa Jack, JJ, and Rolando. Pauwi kami listening. Ayan, from Uber. Sino to? Hindi nakasave. Sorry po ha, pasensya na. Tandananen. Sino ito? Si Aaron ba ito? JJ Cruz pala. Hi JJ Cruz, maligayang pakikinig po. Thank you very much for tuning in. How are you, brother? Si Maya, bigyan kita ng pag-ugo ng Pilipinas, sabi niya. From Edison Garcia, mabati daw. Ayan, from Famela Tamsi. Hello po, maligayang pakikinig po. Sa Madrid, Spain. Sorry po, ayoko, di kumakain ng karne. Ayan, perahin mo na lang. Pabati naman daw ang TGN. Ayan. Hi kay Arnold Obal. Wag na ka mo siya magtampo. Love na love ko siya. Ayan. From her forever. Hello po sa team calls ng Centrix. Pasabi, more Tokyam. Ano yan? Not more search sa lead. Shout out to Anek. Naghahanap ng forever from Girl in Pink. Salamat Papa Jack from AJ Avelino. Happy listening po. Maligayang paginig po. Tin Costales tuning in right now. Si Miss Regina Constantino. Hi Mama, how are you? Hindi pa ka na reply, huwag ka na magalit sa akin. Ate Glennis, maligayang pakikinig sa iyo. Salamat sa palagian niya pakikinig sa akin. I will try to play your favorite song later, yung awiting Dream About You, but I will just try. If not, sorry. Si Sir Joven Gayo is tuning in right now from the US of A. Maligayang pakikinig po. Pinapatig po lahat po ng members ng Rotary Club of the Philippines chapter, Makati chapter mga kaibigan. Andito po yung dalawang members. Pag nag-roll call po kayo, baka kulang dalawa. Andito po yung dalawa. Maraming salamat. May mabanggitin ko po sila. Tawagin nyo kadali na over 8-6171 or 1-810-100-5683. Habang nag-play po ko ng kanta, nag-play ng commercial, nag-aaway-aaway kami dito sa booth para alamin kung ano nga ba ang totoong English ng singaw. Ayon sa, masan yun, nurse, umuwi na? Cold sore daw ang official term for singaw. Cold sore. May iba lang. Diba? Nakakabalingoy-ngoy naman kasi mga terms na yan. May mga ano dito. Lang, ayan. Papa Jack, pabating naman, sabi dito, ni Cyril May Nicolas. Sean Michael Cyril May, maraming salamat. Danny Zorn Orias. Hello sa girlfriend ko si Sharina Habel na nakikinig sa iyo. We want to meet you personally from Danny Zorn. Well, I would love for that to happen. So, dalawin niyo po ako sa booth. It will be a wonderful thing to happen. Sa lahat po dumadalaw sa akin mga kaibigan, I get visitors from all walks of life. Maraming salamat. May mga mayaman na milyonaryong bisita rito. Diba? May mga magjojowa, estudyante, mga kaibigan. I'd like to say thank you for all the time that you spend coming over the booth. I can never pay your time. Diba? Time is the most valuable commodity. Thank you for spending an hour or a chunk of your time with me. Maraming salamat mga kaibigan. Thank you very much. Bala ko nga next time pag magdalo nyo dito, may souvenir kayo pa uwi. Diba? Maganda yan. Diba? Pag-uwi nyo may dala kayo. Since I propose sa management, diba, nagawin namin yan, it was declined. So, nakaisip ako ng ibang paraan. So, habang wala pa yung budget para magbigay ng souvenir sa mga dadalaw, yung mga dumadalaw, sila muna hihingi ng donation. Pera na naman. Kultong-kulto, scam na scam. So, ngayong gabi pang start po ng paghingi ng donasyon. Total may dalawang mayaman dito. Sabi nung dalawa, bad trip, natsambahan tayo. Biro lang. Alright mga kaibigan, we have our last caller, si Maris ng QC. Hello po. Hello po. Hi, good morning. Morning. Maris, may radyong bukas? Wala po. Wala. Ilan taon ka na? 23 po. Saan ka sa QC?
Dito po sa Tandang Sora. Tandang Sora. Anong side? Side ng Mercury Drug o side ng ng Pure Gold sa Luzon? Tapat ng Mercury Drug. Ay, doon ka nakatira sa tapat ng Mercury Drug? Hindi po. Ah, doon ka sa side na yon. So, coming from Circle, kakanan ka, pakyat. Tama? Dito. Dito po actually, dito po sa may Pure Gold sa may Luzon. Pero hindi po dun yung Luzon. Dito po sa kabilang side. Sa may Macdo. Ang gulo mo. Sa may iglesia po. Ah, okay. Doon ka sa may Calaw Hills. Sa may Shell. Yap. Opo. Doon ka sa, doon ka sa bagong daan. Yung daan. Oh, sige, bahala ka. Saan ka nag-work? Call center agent po. Ah, talaga. Saan ka, ano pong kumpanya? Pwede ko po sabihin. Saan area po? Techno Hub? Hindi po. Sa may ano po. Dati po sa Techno Hub. Ngayon po sa may Century. Saan yan? Ah, dito sa may EDSA. Opo. Okay. Sa may Anyway. Quezon Hub. Ate, ano ka ba? Wireless ka ba? Opo. Pwede ka po? Ano to? Cellphone landline or wireless phone? Cellphone landline po. Can you please get me a good reception? Sure. Yan. Opo, okay na po. Wala ka namang ginawa eh. Wala naman siya ginawa. Okay na po? Bulera. Medyo paos po kasi ako. Sorry po. Are you wearing an earphone right now or hindi? Handheld lang? Actually, ano po siya. Naka? Wala, yung ano lang po, normal. Naka-handheld. Yes, naka-handheld. Alright, sige. Alright, ate, what can I do for you? Ano lang po. Tatanong lang po. Sige po. About po Magkano ang palit ng dolyar? Bumaba ang, ang peso kumpara dolyar. It's been going down, mga kaibigan, the past couple of weeks yata. Mababa ang halaga ng piso. Okay na, salamat sa pagtawag. Okay po, Ay, hindi pa hindi pala yun ang tanong mo. Sige na. Okay, dalihan mo na. Bonjour na. Waga na. Ano po, kasi po, meron po kasi akong, parang meron po akong panganay na anak. Tapos, meron akong kinakasama ngayon na bago. Tapos, Ilan taon na yung panganay mong anak? Ilan taon na yung anak mo? 5 years old 5 years po. old. Ilan ang anak mo? Bali, dalawa po. Yung pangalawa po, dito po sa pangalawa ko pong kinakasama. Ilan taon na po yung yung bunso mo? Ay, wala na po. Pwede mo wala po na misplace niyo? Hindi po, namatay po. Sorry to hear that. May angel ka na po, may angel ka na. Opo. Alright, sige ma'am. Gaano katagal na po kayo nagkasama ng kailang kasama niyo? 2 years. Okay. When did you lose the baby? Okay lang po. When did you lose when? That was last year. Last year. Yung ba ang dahilan, ba't ka nagsama dahil nabuntis ka o hindi? Hindi po. Nagsama po kami nung after po ilibing his baby, after 2 days, I think. Alright. Ma'am, may radyong bukas ba? Wala po. Alright. Sige. After 2 days na may libing yung baby, nagsama kayo. Opo. Probably to comfort each other, Parang ganun po. Sige po. Alright, sige ma'am. Anong problema niyo po? Ayun, kasi po, yun nga po, yung sa pangalawa ko pong anak, ay sa panganay ko pong anak pala, yung tatay nung dati, sobrang hindi nagkakalimot ng sustento, ganyan. Ayun, parang na siya, nag-stop na ng sustento nung nalaman na yung pangasawa ko. Itong ngayon, parang siya, hindi ko alam kung nagalit siya or something ganun. Pero wala na po kami, matagal na. Baby pa po yung panganay ko. Yun po, parang ang nangyayari po kasi,
minsan nagkaka-conflict na po kasi minsan pati yung ngayon na yung kinakasama ko ngayon, inaaway niya po bakit ba ayaw ko daw ibigay yung bata. Hindi naman sa ayaw, pero parang kala niya ayaw kong ibigay sa kanya yung bata. Matagal na po niyang hindi kinukuha Tapos gusto niya agad-agad ibigay. Parang inaaway na niya yung kinakasama ko ngayon, baka daw pinipigilan, ganyan po. Maris, I'm at a loss right now. I don't know the exact problem. Isa-isay natin. Yung sustento ba ang problema o hindi? Yun po. Yung isa po yun. Okay. Isa po yun. Mhm. Isa po yun sa problema. Pero yun nga po, yung umaabot na sa point na pati yung ngayon kong kinakasama. Wait lang. Sabi mo kanina, hindi nagbibigay ng sustento. Tama. Gaano katagal na? Siguro, 3 years, 4 years po. Ganun po. 3 years. Bakit daw nagbibigay? Matagal po kasi siya na gusto makipagbalikan sa akin. Nung nagsiwalay po kasi kami nung dati, talagang ayoko na talaga sa kanya. Ala pong third party or something. Ayoko lang talaga sa ugali niya. Okay. Ayun po, parang ang gusto niya pong mangyari, magsustento siya. Kung magkabalikan kayo? Po, Magbibigay siya ng sustento kung magkabalikan kayo, ganun ba? parang ganun po. Tapos nalaman pa po yung nakatuluyan ko ngayon, yung kababata ko rin po. Na dati niya napagsilosan? Ano po? Dati ba naging issue niya yan? Napagsilosan ba niya yan dati o hindi? Opo, napagsilosan niya dati. Pero talagang wala naman kami dati. Hindi nga rin po namin akalain na kami at kami rin yung magkasama ngayon. Alright, sige ate. Pag inaaway ng tatay ng anak mo yung kinakasama mo ngayon ate, anong ginagawa ng lalaki? Minsan po pag foul na talaga, yung parang, katulad niyan, sabi niya, bakit pinipigilan ka ba nung, kasi ninong po ito nung panganay ko Bakit pinipigilan ba siya ng, Wait lang. Ninong ng panganay mo? Opo. So, let's put it into perspective. Nung naghiwalay kayo natin ng anak mo, nakatuloy mo yung kumpare nyo? Hindi po, may mga naging boyfriend ako. Kaya nga, kumpare nyo nga, ano ba? I'm not asking kung nagkaroon ka ng iba. Tama? Opo. Alright. Pero right after... Huwag kang defensive, wala nagbibintang sa'yo. Diba? I mean, there has to be something there, right? Kung napag-awayan nyo na itong lalaking to dati at nagkatuluyan nyo, there has to be something there. Imposibleng wala. Binaba mo. Hello! Ang pangit na ng boses mo. Ano ba yan, oh? Nag-i-English ako na puto. I don't wanna be interrupted with English listening people, ha? Hoy, tawag, dali. Isa pang caller, mga kaibigan. Babatiin ko lang, best, ang pangit ng sulat, ha? Best? Ito po, best. Hello po. Best Governor Lito Colonna. Happy birthday from your Rotary and family Rotary best presidents June and Robert. Ayan, hello po sa mga Rotary club members, especially Makati chapter. Ayan. Andito po si Sir June at Sir Robert na sa booth. Nakiki-aircon pa, walang aircon sa kanila. Malamig sa booth na bakit ba? Ito na nga lang pwede ipagmayabang dito. Dalawa aircon namin. Yabang. Inverter ito. Ano yun? Hindi ko alam yun. Well, mga kaibigan, naputol yung call natin. Hanap lang ibang caller. Tawagan nyo muna ako 832-6171-800-10-100-5683. Isingit ko na babati ko dito mga kaibigan. Ito si Marty Menes is tuning in right now. Babati naman Ambol, Briborn,
yung mga security guards ng South Triangle Market sa Muson, San Jose del Monte, Bulacan, nakaantabay. Papalito, Tricia, Rael, and Angela, and Eloisa tuning in right now. Arnold Caldeas tuning in. Good morning, Papa Arnold. How are you? Lynn Assessor, naka-tuning ngayon and from IPG Photonics in Massachusetts. Thank you very much. Miss Jackie Fariña, sorry. Maligayang pakikinig po. Tapos kanina, may nagtanong sa akin, gusto ko raw ba kumain ng karne? Sabi ko, ayoko. Sabi niya, ay ayaw mo? Sige, ano na lang po ang size ng dress mo? Dress talaga? Dress? Ano ko rin na imperatrice? Bakit dress? Pwede bang t-shirt? Bakit dress? Bestida. Ano ako ate? 34 cup World Cup. Laki. Ang daigdigan, no? Ay, nako. Ang tagal naman ng caller natin. Yung chika pa ni Sap. Hello? Hello? Hi. Ay, hi po, Papa Jack. What's your name? Rochelle po. Huh? Rochelle. Rochelle. Opo. Hi, Rochelle. Good morning. Good morning po. Ilan taong ka na? 34. Where you from? Batchmate? Project 8 po. Batchmate eh. Project 8. Diyan, ito ba yung Along Aurora? Sa may C5 po. Yan. Pwede kang dumaan sa kanto ng Pure Gold. Ay, ng high top, di ba? Hindi po. Dito po sa may Mindanao Avenue. Okay. Project pala yun? Project 4. Project 8 sa may Mindanao Avenue. C5 extension sa may Luzon. Malapit. Malayo na po. Dito po malapit po sa KFC. Okay, KFC. Andamo Muñoz. Meron din po Muñoz, meron din po Mindanao Avenue. KFC, pag dumiretso ka sa kaliwa, may Starbucks, Cherry Foodorama. Malayo na po yan. Dito na po banda. Lumapit ka doon. Doon ko gusto pumunta eh. Nagugulo. Sa may KFC. Apa. So, papunta ka ng... Pag kumaliwa ka, papunta yan ng di ba? Ng NLEX. Apa, dire-diretso na po. Doon ka ba? Doon ka? Dito lang po. Sa may Mindanao Avenue lang po. Road 20, yan, project. Road 20, Barangay Bahay Toro. Apa. Yung pagaling ka mo nyo, diretso ka, U-turn ka, pabalik. Short turn. Tapos sa kanto may gasoline station nagsara. Opo. Blue ang poste. Tama naman. Tama, di ba? Apo. Oo. Sarado na po yan. Sarado na. Mga 8 years na sarado yan. Apo. Sige. Anyways, ate, ano ang paglilingkod ko sa'yo? Manghingi lang po ng advice. Ma'am, wala na po yung libre. Yung tira pong advice, binibenta na po. Okay, manghingi, bilhin nyo. Grabe. Ano man, sige na magkwento ka na. Anong ginagawa sa buhay, ma'am? Nagtatrabaho po, night duty po. Night duty? Apo. Ano pong trabaho? Sa foundation po. Ano pong trabaho nyo, ma'am? House parent po. House pair. Okay. Apa. Uy, thank you for the service, ma'am. Thank you po. Ilang bata po alaga nyo? Ano po, 27. Ano pong pinakabata? 4 years old po. Yung pinakamatanda po? 17. Bago ko nagpaalaga po, paluin niyo ba ako matigas ulo ko po? Ha? Hindi, syempre. Bawal palo, di ba? Bawal po Bawal palo. Anyways, ma'am, are you married? Nung sa una po married, Hmm. pero ito po, yung pang second husband ko po, hindi po. You didn't work out the first time. Gano'ng katagal po nagsama nung napangasawa niyo po? Yung pinakasalan niyo po? Ano po, 5 years po. And then, bakit naghiwalay? Ano po kasi, nagbibisyo po. Adik? Opo. Adik. Hanggang ngayon? Opo, sabi po ng mga relatives ko. Mag-ingat siya ha. Matokhang siya. The government, mga kaibigan, I don't know if you haven't figured it out yet. The government is so serious about this. Opo. And I'm sure, di ba, kung wala kang ginagawa masama, masaya ka sa bagay na yun. Opo. Kung adik ka, malungkot ka. Sila po masaya. Diba? Anyways, gaano katagal bago ka nagkaroon ng jawang iba? Ano na po, mga 3 years, 4 years na lang po. Ngayon po, ma'am, gaano katagal na kayo magkasama niya? Ano po kasi, parang on and off po yung relationship po namin nung second husband ko po. Tapos nagkaroon po kami ng 2 anak.
Tapos ngayon po, Hayop sa on and off pero nagkadalawang anak kayo, ha? hindi po, nung nagkaroon na po kami dalawang anak, doon na po parang nagkaroon ng problema po yung relationship po Ano namin. naman po ang problema, ma'am? Sobra po siyang seloso. Mahal ka. Pero mali naman yung sobra. Opo, parang ayaw niya ako lumabas ng bahay. Ayaw niya akong nakikipagkaibigan. Nilalayo niya ako sa tao. Gusto niya sa loob lang po ako ng bahay. Yun po. Pag sinabi kong hindi ka pwede makipagkaibigan, ano ba yung exactly tinutulad niyang ginagawa mo? Do you party? Hindi naman. Hindi po, yung pag may kausap lang po ako sa labas, parang iba na po yung isip niya na parang sinusulsulan O, sige po. Alright, sige po. ma'am. Baka addict din, di ka? Hindi. Hindi. Sulsulin. Siguro nagiging selfish lang po siya na ayaw niya akong mawala sa kanya. Ganun po. Which is a good thing, no? Kung mahal ka naman. Kaya lang, mali lang yung manifestation. Opo, opo. Alright. Okay po, sige po. Tuloy niyo po yung kwento. Ano po kasi, nung last year po kasi, nagka-problema po kaming dalawa. Parang nung sa sobrang dami ng problema niya, kasi nag-rent lang po kami dito. Tapos po parang nag-blackout na po yung isip niya hanggang sa gumawa na po siya ng hindi maganda sa amin ng yung baby po namin. 9 months po. Yung dumating po yung time na parang kinulong niya po kami sa bahay. Kasi marami po kasing bala dun sa bahay. Tsaka po yung ginagamit po ng staff, yung mga granada po. Bakit ko may ganun, ma'am? Ba't yung may ganun? Kasi po yung kuya niya po, dati pong may katungkulan sa gobyerno. But it has to be, di ba? It has to be surrendered back. Opo, pero marami pong ganun sa Government bahay. property yan, eh. Marami pong ganun sa bahay nila. Talaga? Opo. Tapos inuwi niya po kinuha niya po yung sa bahay nila na hindi nagpaalam sa parents niya at sa kuya niya. So, dinala niya po sa bahay. Ano pinagawain niyo po ng selos? Selos po. You tell me ngayon naman, be honest with me. You have not cheated on him? Never? Hindi po talaga. Not even contemplate cheating on him? Hindi po talaga. Nasa bahay lang po kasi ayaw niya nga po pagtrabaho Sige po. before. Right. So, focus po ako sa bahay, sa mga bata. Hindi rin po siya addict talaga? Sabi po nila, kasi bago lang din po kasi kami nagsama eh. May ganyan po kasi, di ba? Hindi addict pero galawang addict, no? Opo. Parang ako, hindi addict, galawang addict. May ganun po siguro tao, Papa Jack. Ako nga yun, eh. Joke lang to naman. Tapos po yun, dumating po yung time na yun ng last year, September 28, na nakainom po siya ng isang bote ng alak. Palit lang po yun. So, pinagbawalan ko siya kasi wala na nga po kasi kami pera-pera. Tapos parang na-misinterpret niya yon. Yung mga inipon niyang pulbura sa isang bote, inipon niya po doon lahat. Tapos parang gulong-gulantang na yung isip niya. Bali, kami pong mag-ina, yung baby ko, hindi niya na kami pinalabas ng bahay. Kumuha siya, binuksan niya yung kala namin, sinalang niya yung kaldero. Tapos binudbud niya doon yung pulbura. Siyempre umusok yung bahay. Hindi na kami makalabas. Tapos nagpe-pray lang ako. Nasabi ko sana may dumating ng barangay. 3 o'clock po yun ang madaling araw. Ano pinagawain niyo? Specifically, anong pinanggalingan? Wala po talaga. Yung selos niya lang po talaga. Sino? Is there a particular ganyan pagsilosan niya? Yung landlady po namin, si nanay, kasi lagi po nagbibigay sa amin ng ulam. Babae ho? Opo, babae po. Matanda na po yung si nanay. Bicolana po kasi kababayan po. Pinagsilosan po niya? Parang sobrang close po sa akin. Ganon. Binibigyan niya kami ng ulam. Kung ano meron po sa kanila, binibigay po sa bahay. Ganon po. Parang family na po yung turing sa amin. Ano naman? Dahil naman napagsilosan niya ko yan. Ayaw niya po kasi ng may nagiging ka-close ako na tao. Ha? Pag-aari ka niya, gano'n? Ganon po. Tapos po yun, dumating na po yung nag-pray lang ako ng pray. Sabi ko sana may dumating na barangay yun. Tapos maya-maya may dumating po ng barangay. Ng media pa nga po yun, nakakaya. Ano talaga? Opo. Alright, ma'am, let's short natin na konti. Oo. Are you still together niyan? Opo. Hindi ka naghiwalay? Parang naghiwalay kami, tinulungan ako nung landlady ko na meron muna sa ibang lugar. Tapos umuwi po ako ng Bicol. Parang ngayon yung dalawang baby namin ngayon, syempre nawala sa amin. Bakit po? Nasa foundation po. Noong time na yon kasi wala akong trabaho, wala akong bahay, wala Gano'ng katagal na pa sa foundation yung babies niyo? na po, almost a year na po. Tagal na. Opo, 2 years old po tsaka 1 year old. Do you get to see your children?
Pag may time po ako, may bisita po ako pag may oras. Pero kayong dalawa magkasama pa rin. Ngayon, kakasama lang po namin kasi niisip ko nga po kasi apat yung anak namin, tapos hindi ko kakayanin. Apat po, kanino yung dalawa sa'yo sa una mo? Opo. Bali, hindi ko iniisip ko na mag-reconcile ulit kami kasi Hindi, magkasama na kayo, nag-reconcile na kayo. opo. Tapos iniisip ko po kasi yung hindi ko paano ko bubuhayin yung apat na bata kung ako lang po mag-isa. Ma'am, paano ka nagbalikan? Nag-usap po kami kasi para nga po doon sa dalawa. Sino pa nag-reach out? Dalawa po kami. No, wag mong paniwalaan dalawa kayo. Ang galing nyo naman, sabay kayo. Kasi isa dito rin po siya nakatira din No, po. someone gave the idea of getting back to each other and someone agreed. Sino nag-umpisa? Sa Facebook po. Sino nag-umpisa? Ako po. Ikaw. Opo. So, bakit pag-uusapan to? Ikaw pala may pakana nito. Kasi po, inisip ko po kasi paano yung dalawang maliit, paano ko po bubuhayin. Nasaan po yung unang dalawang anak mo? Na kasama ko po. Ang problema ko po ngayon kasi Papa Jack, Mm-mm. kung natatakot ako ulit na baka mangyari yung nangyari before. Kasi sobrang siloso nga po niya. Hindi ba niya, ma'am, hindi ba naging part ng usapan niyo yan? Magbalikan tayo, but we have to learn from whatever mistakes and stupidities na ginawa natin o ginawa mo noon. Walang ganon, hindi ka nag-usap. Napag-usapan din po namin, pero siyempre yung ugali niya po na gano'n, hindi na po siguro magbabago. Pero nagpe-pray pa rin po ako. No, ganda naman. Alright. Before that, ano po tanong mo sa akin, ma'am? Gusto niya po kasi kunin na yung dalawang maliit para mabuo na po kami. Alright. Nasa sa akin naman po kasi ako naman po kasi yung kausap doon sa foundation. Ganda naman, alright. I guess it's a bit too late for us para pag-usapan whether tama na nagbalikan kayo o hindi. Kasi nagbalikan na kayo eh. Tama? Opo. So, and I'd like to tell you na naniniwala ka na kaya mo binalikan yan because he deserves a second chance. Tama ba ako? Opo. Ibigay mo sa kanya if you think, you believe. Nagbalikan na kayo eh. Huwag kang bumalik sa feeling niya thinking na he doesn't deserve the chance na ikaw mismo nagbigay. Nandiyan ka na eh. Opo. Di ba? Nandiyan ka na, might as well pangatawan naman na. Alright, ganito ate. I share your fears and your worries ate na baka gawin niya. Tama. Opo. But on the other hand, ate, you have committed yourself to giving this guy another chance. Might as well be the first person to believe kaya niya magbago. Because if he will not believe, he can change. Why be there? Opo. Nandiyan ka na ate. It's too late. It will be kaya hipokritahan natin na tama ba nagbalikan kami? Nandiyan ka na eh. You're there. I mean, I don't have the capacity, Rochelle, to tell you whether he deserves the chance. Ikaw nakakaalam niyan. And basing on what we're talking right now, ate, talking about right now, binigay mo yan, coming from a traumatic incident, he deserves that according to your own standards. Tama? Opo. Eh di pangatawanan mo. Di ba? I appreciate that you pray. Yeah. I mean, I commend you on that one. Pero ang panalangin, di ba, it can only be effective if you couple it with Opo. hard work and actions. Wala namang point, di ba? Hindi naman si Lord ang kinakasama niya ngayon eh. Di ba? Lord is your guidance. Pero kayo ang magkasama. You might as well be vocal telling him that you believe he's a changed person. Nandiyan ka na ate, wala na pa Yan na nga po eh. Di ba? Anong sabihin ko sa'yo? Huwag mong balikan, nandiyan ka na eh. Ang kinakatakot ko lang po kasi gusto na nga po namin kunin yung dalawang maliit before po mag-end tong So taon. yun ang problema mo. Yung problema, Wag muna ate, wag muna. yun nga po eh. Pinipilit niya ako, sabi ko, He needs to prove himself. yun. Kasi yung dalawang maliit yung safe naman po doon yung dalawa eh. Try nyo kayo magpa-counsel ate. Talk to somebody else. I mean, you need a third person looking at you right now. Kaya na Rochelle, Po. there's one thing that I know about yung husband mo, kung asawa man yan, o yung lalaking yan. Yun ay yung he loves you so much and Apo. selfish na masyado, no? Yun nga Sa pagmamahal. There's nothing wrong, mga kaibigan, loving someone so much
it's the manifestation that makes it wrong. Yung manifestation niya ate nagkamali na. Bakit? Pinagdamot ka sa buong mundo, which is wrong. To the point na naging, di ba, violent na siya. Tama? Nakakahiya. Di ba? I'm sure ate, pag nakita kayo ng mga taong nakasaksi sa fiasco ng social fiasco. Sa kung ano man ang pinagdaanan nyo, nagkabaranggayan pa kayo, nagbalik yan, tatawanan ka. At alam ko naisip mo lahat ng yan. Pero binaliwala mo, binalikan mo siya. You must love him as well. So what is given tonight, mga kaibigan? What's given is, he loves you, you love him. Tama? Apo. Alright. You just have to do it right. This time. Or maybe better this time. Hindi ko pa nga po yun nasabi dito sa gusto ko nga pong magpa-counsel dito po sa social worker na. Inahiya naman po ako. Huwag kang mahiyan. Namidya ka nga, aniya ka. Ano ka ba? Siyempre po, sabi niya, bumalik ka na naman. Sabi po kasi sa akin, huwag na po akong babalik. Kasi inisip ko lang po yung dalawang maliit. Alam mo ate, I always tell people that every time. Iwanan mo na, but at the end of the day, it will be you, ate, ang nakakaalam kung anong ikakasaya mo sa buhay. Love, mga kaibigan, is a beautiful chaos. Love is a beautiful chaos. You have to remember that. Diba? And you love this guy. And so far, it's chaos. Tama? Apo. You work hard, it will become beautiful. So I hope ate, you work hard, diba? Tulungan mo siya. You gave him the chance, might as well pangatawanan mo. Kung nakaantabay siya ngayon, if he can listen to what we are talking about tonight, ate, ano mensahe mo sa kanya? Anong pangalan niya, first name? Nelson po. Asan siya ngayon? Nasa bahay po. Mahal mo siya? Opo, syempre. Do you believe, ate? And gusto ko I want you to pause for a while before you answer my question. Of all the people around him, you, Rochelle, was able to bring out the worst in him. Tama? Apo. Do you think, as a partner, you can bring out the best in him? You have to give me a yes. Kasi if you cannot give me a yes, ba't ka nandyan? Apo. Ulitin ko, do you think you can bring out the best in him? Apo, syempre po. Make it known every day. Tell him. Yung mga lalaki, mga kaibigan, we're insensitive. So girls, if you tell us insensitive ka, well, you're too late. Alam namin yan. We are insensitive, mga kaibigan. We need instructions. Yun nga po. We need to be told. There are times, mga kaibigan, we do something wrong, we don't even know we are wrong. Diba? Ganyan ang mga lalaki. Diba? There's a reason kung bakit ang tawag sa inyo ay ilaw ng tahanan. Apo. Because you are our guidance. You have to make use of that. Kami talagang tagapundi ninyo. Nakikita ko lang po kasi Kalidi na kayo yun eh. pag pinag-aaralan ko siya, Papa Jack, parang nakikita ko sa kanya yung atensyon ng pagmamahal na hindi niya nakuha sa family Let's niya. not make an excuse, ate. Ayan, sorry Diba? po. It does not, will never give you a justification just because nagkulang ka ng pagmamahal, diba, you can do worse to other people. Ayun nga. I will never admit, I will never accept that. Diba? Huwag mo siyang aralin. Yakapin mo siya. I-embrace mo yung pagkatao niya. You love him. Siyempre po. Do you believe you can bring out the best in him? Opo. Kaya hindi naman po ko nakawala na pag-asa na magbabago siya eh. Alright. Ate, alam mo, yung asawa mo, parang bulkan yan. May ganyan klase na lalaki, yung ballistic. 1 minute galit, the next minute parang wala nangyari. Yun nga po. There's Yun nga po nothing, yung galing niya. there's nothing you can do sa ganyan tao. Pagkatao niya, DNA niya yan. Parang hindi siya nagsasorry pero pag pati na, ganun. DNA niya yan, ate. Kahit gusto niya baguhin, hindi niya kayang baguhin. Nanay ko ganyan. 1 minute, galit na galit, di ba? Bilang ka ng 30 seconds, 1, 2, hanggang 30, mamaya tumatawa na yan. And there's nothing you can do about it. Pagkataon na nanay ko yun. Ayun nga po. Di ba? So, short fuse siya, ate. So, ikaw na lang yung total, pinili mo. Sanayin mo siya, ate. The good thing about guys is we can learn something. We can be taught. Turuan mo siya. Until it becomes a way of life para sa kanya. Kung marinig niya itong usapan natin, pangalan niya si Nelson po. Nelson. Kung marinig niya tayo, ate, ano ang mensahe mo sa kanya?
Kung nakikinig ka man, hindi ako nawawala ng sasabihin ko sa'yo kahit na nag-aaway tayo. Yung ginawa mo sa amin, kinalimutan ko lahat. Mabuo lang tayo para sa dalawang maliit tsaka sa mga bata. Gusto ko lang sana bago ka na. Huwag mo kong ilayo sa tao. Oo, ngayon, pinayagan mo ako magtrabaho. Yun lang yung sa akin. Magbago sana yung takbo ng utak mo na hindi maganda tungkol sa akin, sa mga taong nakapaligid sa akin. Kasi, unang-una sabi ko lagi sa'yo yung tiwala lang. Saka huwag kang ma-insecure sa ibang tao na ako na maagaw nila ako sa'yo. Kasi hindi naman ako babalik sa'yo eh kung mawawala rin naman, kung masisiraan din tayo. Kasi nga, pinag-usapan na natin to para sa mga bata. Sana narinig mo, ilang araw tayo di nag-uusap. Diba? Saka, huwag mong pagselosan yung papa ng mga bata kasi karapatan nila yun eh, na nakita nila after 10 years. Nung Sunday lang nila nakita yung papa nila. Huwag kang magselos doon kasi sila naman, yung mga bata naman yung kausap, hindi naman ako. Tiwala lang, yun lang. Yun lang mapapadyak. Yung hirap ko na pinagdaanan ko sa'yo. Halos wala akong matulugan. Wala akong makain. Inabot ako ng magdamag sa labas. Hindi ako pumunta sa mga kaibigan ko, kamag-anak ko, lahat yun, kinalimutan ko lahat. Hindi ko na sinusumbat sa'yo yun. Ano mo nabanggit? Hindi po papadyak. Ngayon ko na. Biro ka na. Pero hindi ka na po sinabi sa kanya. Parang ngayon lang po nag-flashback lahat ng yung burden na pinagdaanan ko mag-isa. Para po sa pamilya namin. Yun lang po. Ganito ka natin. Nabanggit mo hindi ka nag-usap ilang araw na. Kailangan nagbalikan. Yung last month po. Bakit na naman hindi ka nag-uusap? Kasi po nung Sunday, nagpabinyag po yung kapatid ko. Hiniram niya po yung mga anak. Tapos, nandun po yung dada nila after 10 years. Nung Sunday lang po nila nakita. Tapos napasa niya po dun sa text ng anak ko na, ma, nandito si dada. Nagselos na po siya nung pag-uwi namin. Hindi na po niya ako nakausap. So nakita kayo nung ex mo doon? Apo. And you did not tell him? Napasa niya lang po sa text. No, you did not tell him. He found out. Hindi pa po kami nag-uusap. You did not tell him. You could have texted. Hindi po. Wala po siyang cellphone. Kasi But, alam mo ate, that was your fault. Courtesy yan. Lalaki yan. Alam mo, ang lalaki ate, totoo, inaaral mo siya, pagbigyan kita. Kayong mga lalaki would rather be respected than loved. The measure of love sa mga lalaki is the amount of respect you give to us. If you respect us, mga lalaki, mga kaibigan, we define that as you love us. Respeto ang para sa lalaki. The biggest thing in the universe is not the universe. It's our pride. But it's the most fragile thing in this world. Manipis lang ang sisidlan ng pride namin kahit napakalaki. Huwag mong salingin. Okay, pag-usapan natin. Sunday, nagselos siya, hindi kumibot. Tama? You tell me now, what have you done? What did you do to make him feel better? wala po kasi. That's the point. Po kami nag-uusap. That's the point. Ate, you have to do something. Ang gabi ako bakit? No, you have to make an effort. Alam mo, naniniwala ko ate. No, yung ginawa niya, nagluto ng
ng pulbura ng baril, hindi ko alam ang lasa niya. May betchin ba yan, hindi ko alam. That was wrong. But I believe you triggered that. Ikaw nag-trigger niyan. Kung hindi mo babalikan kung paano nangyari, mauulit mo yan ate. The next time, baka hindi lang ganun mangyari. Very evident to binabaliwala mo nagselos siya. Walang masama ate. Walang masama dun sa selos niya. Naramdaman niya ng kusa yan. And who will make him feel better? Ako po. Did you do anything? Ala po. Oh, yan. Gaga ka. Para kasi ano pa. No, shut the F up. Nahihiya Shut the F up. Wag mo akong bigyan. The minute na magangatwiran ka sa akin, wala kang gagawin to appease him. Kailangan may gawin ka. You agreed to me it's a hard work. You said yes, Papa Jack. Sunday pa. Diba? Mano man lang, diba? Nung nagtampo siya, niyakap mo na yung tao. Hinubad mo ng brief, ate. Pinasaya mo yan. I mean, I'm not kidding. Mag-asawa kayo. Maglambada ka sa harap niya. Na nagbibiro. Paliguan mo ng halik mo. Do everything you can. Lalaki yan. Ang lalaki, instructional kami. Wala kang ginawa. Anong inaantay? Magwala siya naman. Magwala siya ulit? You are doing this completely wrong. Webex na naman. Anong gusto mo mangyari dito? Ano antay mo? You are waiting for him to realize na mali yung selos niya? At lapitan ka niya? Haven't you heard of the news? Guys are stubborn. You will not expect that from him. Was just a fairy tale. Until that first I-simplify ko ha. Alright? Ako yung lalaki, nagpunta ka sa binyag ng pamangkin mo, kasama mo yung dalawang anak mo sa una mo, nagkita kayo doon. It was a party. Tama? Masaya yun at magkakasama kayo. Tama mali? Tama? Umuwi ka, nalaman ko nandun siya, nandun ka, magkakasama kayo, masaya yun. Nagselos ako, kasalanan ko ba? Sagot? Hindi po. Hindi, di ba? Now what do I expect? Lambingin mo ako. Nagselos ako eh. Hindi mo ko nilambing. Ang dating sa akin yun, kinampihan mo yun. You are disregarding completely my feelings. Ay, magluluto ako ulit sa atin ng ano. Pulburon naman, di pulbura. Totoo lang ha. Alam mo, diretso kita. Hindi ako naniniwalang nagwala siya ng walang dahilan ng gabing yun. Kasi hindi yung babalikan yan kung nagwala ng walang dahilan yan. Gago pala yan eh. The reason kung bakit mo binalikan yan, because at some point you take a part of the blame. Nakaibigan, the world is unfair. Period tayo dito. It's unfair. And mostly, sa ganitong setting, it's unfair sa mga lalaki. Totoo yan mga kaibigan ha. Huwag kayong magalit sa akin. I'm not lawyering men. I'm teaching you how to understand men. Unfair ang mundo sa amin. Unfair. Sa Hawaii. Because we men, kami mga lalaki mga kaibigan, we are physically stronger than you. Kaya mga babae, you are emotional warriors. Mas malakas kayo dyan. But you can hurt us emotionally nang wala kaming pasa. At walang complaints desk sa presinto para ireklamo namin kayo. There's Papa Jack. You can call me. Di ba? Maliwanag yan ha. Hindi namin kayo kayong ano. Walang pasa yan. There's no gauge to measure kung na-insulto niyo yung pride namin. And you can do that effortlessly. Ginawa mo yan sa kanya ate. We are physical beings mga kaibigan. Ang strength namin hindi emosyon, physical. If we burst out na sapak ka ng lalaki, may kaso kami. It's wrong. In all standards mga kaibigan, in all civility, mali yan. Huwag niyong gawin yan boys.
Di ba? Pero alam niyo ba minsan ang inaantay ng lalaki lambing lang talaga. I am not saying tama ang lalaki pag gumanyan. I'm telling you girls, you have the power not to let it happen. You have to remember, kayo ang weakness namin. Your charm is our weaknesses. Use it to your advantage. Gamitin nyo kami yung physical strength namin hindi para masaktan kayo, para ipagtanggol kayo. Because we want to. Eh, may making sense to you, ate? Opo. Alam nyo mga kaibigan, nahiiyak akong sabihin to. Kasi baka sabihin nyo, nilolawyer kayo mga lalaki na nakit. Hindi po. Eh, gusto ko lang sabihin sa inyo na may paraan, mga kaibigan. Kayo po ang weakness namin. Gamitin nyo yan para sa inyo. Diba? I'd like to appeal to all the women in the world, mga kaibigan. You wanna be treated like a queen? You make sure we feel like a king. Kung hindi hari ang tingin namin sa sarili namin, wag kang umasa, magre-reyna ka. That is the kingdom that you have. You are the queen. You're supposed to be the queen, right? Tama. Opo. Napasama mo yung loob ng hari, ate, noong nakaraang linggo. Anong ginawa mo? Wala pa po. Gago ka. Do something. Important, lalaki, Diyos ko. Ulit-ulit ako dito mga kaibigan. Nakikinig ka ba, ate? Opo, opo. Mga kaibigan, men are like dogs. Para kaming aso. We are trainable. A dog, maghagas ka ng buto, pag pinulot niya, binalik sa'yo yung bone, may good job yung aso, good job. Vocal tayo. Yung asawa mo, nangangamatay na sa anak buhay, maliit lang ng uwi, may bunga nga ka sa kanya. Walang good job. Good job yung asawa niyo. Busugin niyo yung pride niya. You have to remember mga kaibigan, every man in this world mga kaibigan, merong toddler sa loob niyan. May maliit na bata dyan na nag-aantay mapamper. Pamper that kid inside of your man, mga kaibigan, and you will own that guy. Parang aso natin, ang mga lalaki. Like a dog, you train a dog well mga kaibigan. Pwede mo utusan ng dog, pasagasaan niya sarili niya sa tren, gawin niya. Bakit? Na-train mo na maayos. Huwag mo i-train ng aso, sagbangin ka niyan. Kagagaan mo ate, masama loob niya. Alam mo nang ballistic yung taong yan, masama loob niya na Sunday. Anong ginawa mo? May point naman siya sa selos niya. Huwag mo sabihin sa akin, Papa Jack, nabasa niya sa text ng anak. Di ba tinext ka ng anak mo? Opo. Asan ka nang tinext ka? Papunta na po. Papunta ka sa? Susunduin na po sila. Pag-uwi mo ng bahay, anong nangyari? Hindi mo sinabi sa kanya? Hindi pa po kami nag-usap nun. Dapat obligasyon mo yan. Before he finds out, nagsabi ka. Yun nga rin po. Balik na rin yung sitwasyon natin. Nagpunta siya sa nagkita sa na ex niya. Di ka sa maloob mo? Sasama din po. If no one pays attention to you, magagalit ka ba? Siyempre po. Wala naman eh. Ulitin natin. I want you to apologize to him. I want you to commit something ate sa kanya. I want you to promise ate your husband, yung lalaking yan, di ba, to always be respectful sa kanya. That's the key. Maniwala ka, magbubuhay rin ng ate. Opo. Sabi ko sa inyo, sa loob ng bahay mga kaibigan, ang bida hindi kayo mga lalaki. Handaan yan. Ang bida, babae. Paliwanag ko, palagi ko sinasabi ito sa inyo. We, as men, we must make the decision. Must. We must make the decision. Cardinal rule. Kami ang gagawa ang desisyon. Hindi kayo. But, who gives the choices? Kayo nagalang choices. Sa inyo. Inuto nyo lang kami.
Di ba? Sa inyo galing na siya. If we have to decide on something big, you present us the choices. Nasala nyo na. Alin man doon ang piliin namin, gusto mo na yan. Sino namili? Ikaw. Sino nag-decide? Kami. O di yabang namin, ako nag-decide. Pero sino nagbigay ng pilihan? Kayo. Aralin nyo kami. Uto kami. Utuhin nyo lang kami. In a good way. In a good way. Ulitin natin ha. Okay? Apo. Alright, sige. Dali. Alam ko naman na may mali ako. Alam mo naman na gusto ko rin mabago rin yung ugali ko kasi nahiya talaga ako na mag-sorry. Kahit may mali ako, tiyadaan ko na lang sa pagluluto. Hindi nga ako marunong magluto pero inaaral ko yung sarili ko na magluto. Hindi ko lang talaga ma-express yung sincerity ko sa'yo. Kaya tiyadaan ko na lang sa pag-aasikaso, sa mga pangangailangan mo, pagpapasok ka. Doon ko na lang dinadaan kung may mali man ako. Tsaka, hindi kita inintindi kung ano yung nasa loob mo. Alam ko naman yung effort mo para sa amin, katrabaho mo, lahat binibigay mo, pag-aasikaso mo sa akin, sa mga bata. Diba? We are your kings, mga kaibigan. And we are the only ones in this world who can make you feel like a king. Why? Because we are the only ones in this world who can make you feel like a queen. Why? Because we are the king. It's not called queendom, it's called kingdom. Paramdam nyo lang sa amin. Utuhin nyo lang kami. The proper way. Mga kaibigan, we are a walking soldier for you. Mamatay kami para sa inyo. We are going to die for you. Just show us, diba? A good way to die for you. Be vocal sa kanya. Ang malalaki instructional yan. Yun lang po kasi. Nahihiya lang po kasi ako. Ito nahiya, Diyos ko. Nasipin kayo dyan. Bakakitaan kayo ng mga singit yun, nahiya ka sa kanya. Hindi naman po yung parang... No, I do not need your reasons sa atin. Ayoko nang katwiran. Di pa nang katwiran ka, di parang wala tayong inabot dito.
When my sanity hangs by your Alright? Pag nag-aaway, tuturuan kita ha. Apa. Pag nag-aaway kayo ate, ganito. Diba, nagalit siya. Apa. Kahit alam mong mali siya, huwag kang sumagot. Yakapin mo lang. Pag kalmado, sampalin mo. Tsaka mo i-kiss. Tsaka mo sabihin yung kasalanan niya. Be wise. Ay, naku, maniwala ka sa akin. Ba, nagwawala na naman. Yakapin mo ate. Yakapin mo, halika mo, lambingin mo. Pakalmahin mo. You have to remember ate, that's your power. Your charm. Pag kumalma, masaya ngumiti, sampalin mo. Pak! Ay, kawak. Ay, nagalit ka na naman ha. I mean, di ba making sense to you? Opo, Papa Jack. Alright? Umuwi ka na mamaya. Pag uwi mo ate, lambada ka sa kanya. And please, ito pinakaayaw namin sa lahat mga kaibigan. Alam mo kung bakit nag-alala ko sa'yo ngayon? Po. Mga kaibigan, kahit kailan, ayaw namin ng silent treatment. Hindi namin kaya yan. Huwag niyong gagawin sa amin yan. Pinapatayin niyo kami. Silent treatment. Ito pa, ha? Girls, pag nagsiselos ang lalaki, huwag niyo kami tatanungin na nagsiselos ka ba? Kasi binabastos niyo kami. Pag alam mo nagsiselos kami, sabihin mo na nagsiselos ka ba, huwag ka nang magselos. Huwag niyo nagselos ka ba, nag-aantay kang sagot. Because we are never going to admit na we are jealous wife. Ma-pride kami. Ma-pride kami, kayo, uber sensitive. Pagkatao natin yan, pagkatao namin yan. Hindi namin kayang baguhin yan. Alam mo nang nagsiselos natin, nababayaan mo, okay? Apa. Sige na. Ilang taon na yung panganay mo? 13 po. Yung panganay sa mga 9. 9. Kailan day off mo? Sa Friday po. Ha? Friday. Friday? Siya kailan day off niya? Sunday. Gusto mo Star City kayo? Gusto mo? Opo. Ilang kayong pupunta? 4 po. Bigyan kitang 2. Ganito ha. Opo. Ibigyan kita ng 4 na ride all you can tickets to Star City. Ay, thank you po, Papa Jack. Alright? Special to ha. Opo. Ibigyan din kita ng 12 hours stay sa Sogo Hotel ha. Ayaw mo ba? Meron kasi akong GC bigay na akin ng birthday ko ate. Hindi mo ako papasok sa Sogo. Na nagbabayad kasi libre naman ako dyan. Mga kaibigan ko naman sila. Sa pasok lang ako ng pasok. Diba? So, don't get me wrong mga kaibigan na pumapasok po ako. If I go out of town, I have hosting and I need to a place to rest. Tatawag lang ako kay Ma'am Christy. Ma'am Christy, pahinga ako. Parang nagpunta akong Kabanatuan. Tulog ako sa Sogo. Ang palagay nyo naman, sinasama ako dyan. Diyos ko naman itong mga ito. Baka. Bigyan kita ng 12 hours stay sa Sogo Hotel, ha? Thank you po. Okay? Opo. Galingan mo doon. Ay, there's na, mag-asawa kayo. Walang masama dyan. Alright? Opo. Naintindihan mo ako? Opo. Anong gagawin mo doon? I-describe mo nga, Diyos. Itag mo ko ng video. Ano, diyan ka lang sa kabilang line, ha? Sige po. Tanda mo yung tips ko, ha? Alright? Opo. Huwag kalilimutan. Salamat. Diyan ka lang sa kabilang line. Thank you po. Sabi ka ni sa bibigyan ka ng 4 na rado. Lokan tickets sa Star City, ate. Thank you Tsaka, gift certificate, ate. 12 hours. Wala mong gagawin kasi. Diba? Yung tatlo kasi yan. Yung isang ticket ko, kinuha nung kaibigan ko, ay, GC ko, yung Chogo. Yung pangalawa, hiningi ni Lloyd Cadena. May isa pa ba? Baka mag-check-in pa kami na Zap. Lalaki yung parehas. Ayaw naman namin gawin yan. So, sa'yo na lang, ha? Opo, Papa Jack. Thank you, 12 Papa hours Jack. yun natin. Tulog yung 3 hours, yung 9 hours, walwalan na, ha? Sorry, ate, lang kaya kong bigyan sa show ko. Mga budget dito, mga ticket-ticket lang, ha? Sige. Papa Anyways, Jack, God bless po. God bless ka din, ha? Sige, dyan ka lang. Huwag mo mababa yung telepono, ha? Opo, opo. Alright, thank you for calling the show. Thank you po. Alright, mga kaibigan.
Our last caller, mga kaibigan, si Rochelle, na? Rochelle. Alright, thank you very much po. Again, thank you po sa Rotary Club Best Presidents, June and Robert. So, thank you for dropping by, sir. Sana maulit ito pa. Next time, magdala kayo ng orchids. Alam mo nung hinihingi, no? Ba't orchids? Wala lang, marami hirapan sila. Yung iba pa dumalo-alopi yung dagat, dali nyo sa akin, ha? Again, happy birthday to the best governor, ayan, Lito Colona. Lito Colona, happy birthday po. Happy 25th birthday. Para safe tayo. Happy 25th birthday, Lito Colona. Ayan. Maligayang maligayang pakikinig po. Salamat sa pagdalaw po. May mayayaman sa booth. Ano po ang mahal kita sa French? Mahal kita. Ano po? Je t'aime. Ayun. Je t'aime. Ano po I hate you? Meron ba? Aba? Walang I hate you. French are loving people. Talaga, walang I hate you po. Meron? Bakit? Ayaw sabihin ni sir. Meron bang French teacher po dito? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Baka yung I hate you, je t'aime mo. Lagyan mo lang. Hello po sir, salamat po. Je t'aime. Bonjour, bonjour, je t'aime. Ayup. Ano pong mayaman sa French? Ano po yung ano? Rich. Po? Rich. Rich. Ang hirap, actually, ang hirap ng French. Kailangan yung dila mo mag-iba ng posisyon sa bibig mo. Di ba? Parang halimbawa, yung mga Middle Eastern. Di ba? Yan ang silang gano'n na. Ahmed. Di ba na? Ano ba yung bansang lugar na may ganyan? Hindi, yung lugar sa Middle East na pag binasa mo, hindi po yung anong lugar to, Hindi, yung may hindi. Parang hindi yung pangalan ng lugar. Ang daming Pinay doon eh. Ha? Hindi. Saudi, parang Iraq. Dubai. Ano? Qatar, Dubai, Abu Dhabi, ano pa mga lugar dyan? Ayan, Bahrain. Yun ba? Ang basa pala ay Bahrain. Kailangan mayroon yung kasi mayroong ano spelling? B-A-Rain. Yung mambasa niya. May H siya. Where are you from? I'm from Bahrain. Where are you from? Malate. Ayun ako. Joy Lalo, maligayang pakikinig po. Billion family, Ma'am Tixie, maligayang pakikinig po. Salamat mga kaibigan. May kukwento lang bago magpaalam. Kanina mga kaibigan, nabangga po yung aking sasakyan. Alright? Okay, ganyan na. Paalala po mga kaibigan, sa mga nakakasagi, di may kalsada po yan. Hindi natin maiwasan magkakasagian tayo dyan. Diba? Pag alam mo kasalanan, makiusap ka, sorry na lang. Lalo pag, sorry po mga kaibigan, not to demean or to Kanina po nasagi ako ng isang colorum na van. Siguro naman ganun yung pangalan, nakiusap siya kung batiin mamaya sir, di ba? The thing I was expecting is, sorry man lang, nasagi mo ako eh. Pero gusto niya kasi pangatawanan na kasalanan ko. Di ba? So dinala ko siya sa presinto. Hindi para singilin. Para matuto lang tayo. Sorry ka na lang, nasagi mo ako. Actually mga kaibigan, nasagi mo ako kung babayaran mo sa aming buhay dahil ikaw hindi mo naman siguro sinadya para maabala ka. Bigyan, di ba, kung may pera ka, bigyan pa kita naman paggawa. Hindi mo na ako masamang tao, di ba, intindihan naman kita. At the end of the day, sasakyan lang po yan. Wala tayong gas-gas, wala akong bali, sasakyan lang yan.
Masama sa loob ko may gas-gas yung kotse ko, pero importante ikaw, tao ka eh. Pero para sabihin mo sa akin na ikaw, kasalanan mo, teka ka. Ayan. So nagharap po kami sa presinto kanina, sa Traffic Bureau. Sinabi ko sa investigating officer, sabi ko, sir, ang gusto ko lang dito, sabihin niya, yung totoo, alis na kami. Patagalin pa natin to. Ayun. Tapos sabi niya, sige na, kasalanan ko na nga. Sabi ko, huwag ka napilitan, aminin mo lang yung totoo. Ito yung nakakatawang part, hindi nang kwenta, nakakatawang part. Kolorom ito mga kaibigan ha. Tapos, nung nabangga niya ako, nasagi niya ako, pinarada kami sa gilid, may nagbabaan ng mga tao. Siguro, pasero, di ba? Tapos lumapit yung isa sa akin, sabi niya isa sa akin, sir, yung kasi driver namin, barumbado, balis na sa mga ibang sakyan. Pagdating namin sa presinto, sinabi ko sa investigating officer, sabi ko, yung nagsabi nga sa akin, yung pasahero mo na ano ka, barumbado ka. Sabi sa akin yung driver, hindi ko pasahero, mga pinsan ko lahat yun. Kasi makakasubuhan siya kolorom eh. Kamasada. Sabi ko, ang galing ng mga pinsan mo, no? Nasagi ka, dinala ka sa Traffic Bureau, iniwan ka nila. Dapat, kung pinsan mo yung 8 bumaba na yon, dapat inaaway nila ako lahat ngayon. Ba't ka iniwan? Sira ulo din. Pinsan ko na. Sabi ko, 34 na ako mong lakuhin, di ba? Hindi mo niya issue ko dito. Anyways, gusto ko lang mapatiin mga kaibigan, lahat po ng tao po sa Traffic Bureau kanina. Maraming salamat po at yun lang, wala naman kaming picture nga lang kami doon. May selfie ako pinaplug sa Facebook ko. Oh, laki ng mukha ko, grabe. Anyways, mga kaibigan, eto, para sa nakasagi sa akin kanina, di ba, kailan lang, driving ako from airport, nanggaling kay Malaysia, nasagi ako dyan ng bus, mga kaibigan. Nag-sorry, pinicturean ko lang siya. Tapos, nasagi ako ng van sa Ortigas, mga kaibigan, kailan lang, pagbaba ng kotse, nabutan niya akong 200. Naawa ako, sir, huwag na akong singilin, sorry, ito po 200 man. Wala talagang pera, driver. Sabi ko, wag na, maingat ka na lang. Hindi man ako masamang tao, mga kaibigan. Kanina kasi, nainis ako. Sabi, kasalanan mo to eh. At teka, kangat-ngating kita. Para sa nakasagi, nag-sorry naman siya, mga kaibigan kanina. No? So, okay na kami. Ito. Papaalam na ako, maraming salamat sa pagtambay at pagsama sa akin. It's been, how many hours na kasama tayo. I'm giving you the music of Charlie Puth, mga kaibigan. Welcome to the show. Call the number if you want me to help you out with your love problem or maybe I can worsen that. Joke lang to naman. The number is 832-6171 or 846-8051 or 1-800-10-100-5683. Hello po sa mga nakaantabay ngayon mga kaibigan sa Ibayong Dagat, lalo na yung mga may nag-ano sa akin, nag-PM. Sabi niya, Papa Jack, mura kasi. Sabi niya, PI ang pag-ibig na yan. Pang biktima, galit na galit ha. Ano man kasabihan sa classroom natin nung bata pa tayo? If you love someone, set him free. If he comes back, he's yours. If he does not, he's not meant to be with you. Diba? Pero ang totoo niya mga kaibigan, if you love someone, dali mo sa Star City. Hindi, araw-araw ng bukas ha, para sa kaalaman ng lahat mga kaibigan. Star City is now open every day. So, September na, malapit na mag-Christmas. Hello po sa mga nakaantabay sa atin na balak pumunta ng Star City. Malapit na ang Yuletide season mga kaibigan. So, marami sa inyo nakapag-ipon-ipon na. Ang Star City ay araw-araw ng bukas. Ayan, hello po sa inyo lahat. May mga galing po ng Star City rito, naka-pop tag pa. Akala mo, balak nilang gamitin pa yun. Hoy, may color coding yan, ulitin. Yung nanay ko patingin ko lang. Nakaantabay siya habang nag-lipstick ng pula.
Babati naman Senon Martinez at Sandra Ricabar dito sa Bright Home sa Kaantabay sila, sabi ng nanay ko. Hello ma, how are you? Kailangan ko ng hug mo ngayon. Binabati ko lang ng employees po ng The Generics Pharmacy sa Seminary Road. Hello po sa inyo lahat dyan. Sorry hindi ako nakakadalaw lately sa ating butika. At yung Riverside Generics Pharmacy sa may Riverside Commonwealth. Hello po sa inyo lahat. Hello sa mga taga Trece Martires. Yan. Kulang po ang dalawang constituents dyan. Nandito yung mag-asawa. Hindi, malay mo, di ba? Oh. Malay mo, mag-roll call. Walang dalawa. Andito. Ay, QR code. Yung mga estudyante ng Taguig City University. Tama? Dito po yung iba. Na apparently, napag-alaman namin, ang Taguig City University ay nasa Taguig pala. May bisita ako dito, sabi ko, saan yung school nyo? Sa Taguig po, malamang. Magulat ako sa Romblon yan. Hello po sa mga sa Romblon. Maligayang pakikinig po. Sa Romblon is the marble capital of the Philippines. Alam niyo ba yan? Dahil marmol dyan. Yan. May caller tayo na sa kabilang line. We have Jumar? Jumar pangalan? Kilala ko to. Jumar! Yes, Papa Jack. Ikaw ba yung pinsan ni Junsun? Hindi po. Nakamag-anak ni Josephine? Hindi po. Hindi ikaw yung Jumar? Hindi po. Wala kang kilalang Jonathan? Wala rin po. Wala? Opo. Ganon. Hindi mo pinsan si Joseph. Hindi po. Pero pangalan mo Jumar. Opo. Hindi mo naging ex si Ginilin. Hindi rin po. Ay, biro lang. Jumar, Opo. pwede bang pakilakas yung voice? Sige po. May ingay dyan, may radyong bukas. Sige, pahinaan nga yung radyo. Sige, patay mo na lang yung radyo. Patayin yung radyo, pahinaan ka dyan. Pahinaan mo nga yung radyo. Opo, pinaan na po. Pinaan niya po. Patayin, hindi hinaan. Okay na, pinatay. Okay, pinatay na po. Libing nyo na yan. Ang tawag dyan ay extrajudicial Chilling. turning off of radio. Killing ka dyan. Sabi ni Morseda Barabag Kibo, sabi niya, Papa Jack, paano tumawag sa inyo, sa inyo kung CP gamit, di dial mo. Paano tumawag? Kasi mo, dilaan mo yung cellphone mo para makakontak. Paano ko sagot yung tanong, di ba? Ano ang sagot sa tanong na yan? Paano tumawag? Po. Ay, sorry niya. Jumar, Ano po? asan ka ngayon? Dito po sa Manila. Brad, pakilakas mo, pahina ka ng pahina. Dito po sa Manila. Idikit mo labi mo sa phone. Po. Idikit mo labi mo sa phone. Opo, sa Manila po. Saan sa Manila? Sa Malate po. Malapit lang. Puntahan mo na lang ako dito. May trabaho po kasi. Wala kang pake. Sa Malate ka? Taga Bicol pa ako pero nag-work po ako dito sa Malate. Saan sa Malate? Sa Liberisa po. Malapit lang sa bahay na. Malapit ka sa may Harrison Plaza. Opo. Sa may Manila Zoo. Medyo. Maiju. Sa may Victoria's Court. Medyo malayo po yun. Malayo ka na. Dito ka sa may Zafra. Sa may malapit lang po sa may Harrison sa may 7-Eleven. 7-Eleven ka nag-work? Hindi po, malapit lang po doon. Mali ako. God, may radyong bukas. Bababaan kita. Wala pong Huwag mo kong lokohin. Hello? Bahala ka dyan. Binaba ko. Kaibigan, alam niyo kung bakit magsipasensya ako pag ganyan? Kasi off-air pa lang may briefing kami. Off-air pa lang we give you the specifics. Walang radyong bukas, lakasan mo yung voice mo, ulit-ulit kami niyan mga kaibigan. Sa pag ginagawa ka namin, we expect, di ba, na malakas yung radyo, Diyos.
Tawagan niyo madali na mga kaibigan. 832-6171, 846-8051, 1-800-10-100-5683. Tita G. Mendoza, how are you? Maligayang makikinig. I hope you're doing okay. Makabati na nga lang kasi huwag na tumawag. Para makauwi ako. Mabati naman daw. Alam mo, nagpadala ng baboy look. Papa Jack, huwag ka na malungkot. Nalungkot ako lalo eh. Sana mapasaya ka ng pick namin, sabi dito. Yung isa, nagsosolo na lang daw sana kung baboy daw ang gusto pinigilan lang namin. Carol, John, CJ, Fork, Mark, and Crystal. Salamat ayan, sa inyong pagpapadala ng picture na ang pangit nyo lahat dyan, ha? Sadya nila eh. Nagawaki sila eh. Papa Jack, babati naman ng boyfriend kong si Danilo Cabalida. Nagdudota ngayon. At umaga na naman uuwi. Yan ang mga boyfriend na pag-isipan nyo. Yung ang talent ay magdota. Sabi ni Mads Alijam. I'm not kidding mga kaibigan. Girls, I'm not kidding. Down the line, marirealize niya yan. Ay, ang pogi niya, ang galing niya magdota. Pag nagkatuluyan kayo niyan, honestly, pag nagkatuluyan kayo niyan, hindi niyo pwedeng ulamin yung kapugian niyan. Honestly. Yan. Sabi dito yung kanina, si Justin and Faye and Buang. Sabi niya, Papa Jack, nasa Pennsylvania na kami, dadaan kayo mamaya sa New Jersey, dadaan na namin yung first caller nyo. Nakahanda po ito sa iba yung dagat mga kaibigan. And naglilipat bahay sila, dala nila yung buong bahay nila. Nagpadala ng picture. Naming unan na, puro unan yung nililipat nyo. Tawag na dali na, over 8-361-71 or 1-800-10 10-100-5683. Si Ronald Villaluna ay nagpadala ng picture. Baboy look. Sabi ko, bakit mukha kang giraffe dyan? Baboy look, hindi giraffe look. Ano ba? Mga kaibigan, tawag dali 8-3-61-71 or 1-800-10-100-5683. Galing na mga kaibigan. Parang awan, tawagan ko kayo dyan, bahala kayo. Abati naman Papa Jack, ayan, ICET, Instrumentation and Control Engineering Tech ng PUP. Hello po sa mga PUP, ay maligayang bati po sa inyo. Si Maligno, pangalan niya to ha. Pabati naman sa mga listeners at sa family ko sa Pilipinas, Mercado family, lagi ako nakiantabay sa inyo. Pabati sister ko, Sheila Mercado, papunta na po sa language course niya. Marilyn Pedersen from paano basahin to? Wag na, Norway na lang. Magkamali pang masabihin pa akong tanga. Ayoko. 846-8051. Dali mga kaibigan. 1-800-10-100-5683 or 8-361-71. Pag ayaw tumawag, bahala kayo, mga uwi na ako. Allah. Mag-joke na lang ako mga kaibigan. Yung joke ko na isang araw. Yung ginawa ko lang sa akin, kaya lang inulit ko lang sa ere. Gusto ko lang malaman kung corny talaga. Kung ano ba talaga ang first name ni Nemo. Anong first name ni Nemo? Finding daw. Mali nga. Sarah Hero. Ayan, Diyos. Bad trip ha. Nagbusis kayo, ako din eh. Sabi sa akin, munti kong kainin yung mukha nung nagsabi sa akin yun eh. Bakit ba? Itry nyo ito mga kaibigan na. Pamilya joke sa inyo. Sabi, knock knock. Huwag kayo sumagot ng host there. Sabi nyo, wala! Katok ka sa bahay namin. Ayaw ka ng bisita. Mama
kabady naman. Babati lang muna ako. Maria Cristina Carlos, babati po ako. Sabi niya, hello po, maligayang pakikinig po. Ayan. Babati naman, your avid listener from Denmark. God bless. From, walang pangalan eh. Si Christy Brigancia Barker. Sabi niya, Papa Jack, totoo po yung kasabihan, if you love someone, set them free. Kasi nakarelate ako so much. Ako dyan, I meet my husband in 91 and we have to leave for Japan after 5 months. It was very hard for the both of us, especially for me dahil I wasn't sure if he's coming back for me. All I have is to trust his promises. And then after 10 months, he came back and we've been married for 23 hours? Baka 23 years to. Hello? 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 Hello po. Ayan, kamusta? Mabuti po. Saan ka ngayon? San Diego, California. San Diego, California. Pangalan? Isabella po. Isabella? Apo. Ayan. Isabella... Ano? Ba lugar yan? Hindi po. Pinangalan ka sa lugar. Pangalan mo talaga yan? Apo. Magandang ano yan, magandang pattern yan. Ipangalan yung mga anak sa lugar. O, yung anak mo pangalan, Isabella. Yung pangkasunod, Marinduque. Di ba? Nakakatawa po kasi ganyan din yung sinabi niya sa akin like 3 years ago nung tumawag ako. Oh, alam mo naman dito walang bagong joke eh. No, it's about my name. Talaga? Sinabi niya exact the same thing na pinanghalan ka ba sa lugar? Talaga? Alright, ilan taong ka na, Isabella? 28. 28. So tumawag ka, 25 ka. The first time you called 25 ka. You are calling me again after 3 years, ate. Ano ba? Nasira ka ba buhay mo dati? Kasi baka lumala yung problema mo na. Medyo. Hindi po. Actually, napaganda. Talaga? Padala kang dollars. Kung napaganda naman pala, yung komisyon na yan. Joke lang. Are you married now? Opo. Were you married then when for the first time you called the show? Hindi pa po. Alright. So, what can I do for you today? Okay, so 3 years ago when I called, I had I think naka-move on ko lang dun sa ex-boyfriend ko before my husband ngayon. Okay po. And then the scenario is like hindi pa rin ako makapag-move on, and then I was asking you advice kung should I go back to him kasi he's still on the pace that time, parang ganon. Tapos I met my husband nung time na yon already. Lang gulo. As a friend. Ang hirap i-explain ngayon kasi So, it's already... nung time na tumawag ka, you were trying to move on from someone, right? Apo. He was also a husband, that person. Not a husband. I'm still friends with him. Okay. Parang ganon. And during that time, you met someone na asawa mo na ngayon. Po? Wala, okay naman. During that time, you met someone, di ba, who happens to be your husband right now. Apo. Alright, gano'ng katagal na kayo ng asawa mo ngayon? We're married 2 years now po. 2 years. May anak na? Apo. Asan siya ngayon, your husband? Nasa baba po. Asa ba? Apo is taking care of the baby. Okay, alright.
So, what can I do for you? Okay, so, like I've said, there's no problem naman. Oh, wala kang problema. Opo, Magawang I kita, just teka want, ba? kasi, Gusto mo magawang kita? Joke lang to naman, oh. Ang bakit ng mga Diyos na yun, ah. no, because, I remember you telling me before na whatever decision I can, na magiging decision ko that time, call me back after, kapag okay na, kapag napag-decide ako or whatever happened. So I decided to go after 3 years, which is kind of Okay. So what happened po before is just to clarify things is nakikipagbalikan pa rin yung ex ko before, and then I already have my husband, parang kilala ko na siya. And Noong time na yan, also, friends pa lang kayo. Friends pa lang kayo. Opo, pero papunta na siya sa dating. Nagkikiss na kayo. Hindi po. Mukha mo. Sure? So, that time, may feelings pa rin ako dun sa ex ko. So, ang tinanong ko sa inyo noon is, babalik pa ba ako sa ex ko or should I move on and just continue dating the new guy that I met? So, Which is already my husband ngayon. evidently, ate, you chose to move on and be with someone new, and you are now married for 2 years. May anak na kayo. Opo. Okay. Do you want to donate now? Siguro pag-uwi na lang. Joke lang, walang ano din. Saan ba kayo? Tapos, So yun po, parang ang scenario nun nung tumawag ako is umiiyak ako, and then kasi may feelings pa ata ako. Clearly, may feelings pa ako sa ex ko, and then yun po, you advised me to choose which one I want, kasi sinabi mo sa akin na hindi ka decide para sa akin, or hindi mo ako mabigyan ng advice because clearly I still have feelings for my ex. So magiging rebound lang yung new guy. okay. Hello, at that time po, bumalik ulit yung ex ko, and he asked me na makipag-meet ulit sa kanya, which I did actually. But nung minute ko siya, hindi niya ako sinipot. So parang nagmukha akong tanga dun sa meeting place. Sa 7-Eleven yan, no? Hindi po. Sa Dairy Queen. Hindi rin po. Sa White Castle. Hindi ko siya alam. Sa Hindi ko alam nakikita, yung sa White waiting Castle. shed. Sabi na bitaw, sa waiting shade. Hindi po. Sa may golden spoon. Ano ba yan? Napaka-social naman yung spoon. O tapos, alright. So, what was the intention? Bakit you were supposed to meet up with your ex during that time? What, to find out for yourself whether you still want to be with him, or to end things up? Both po actually. Parang, Ate, you cannot have the both intention, di ba? It's either one of the two. Di ba? Whether to end everything up or to see for yourself if there's something more there. I think 50, like I've said, 50% parang I still want to see if there's
Oh, ay pa, parang budget ah, 50%, 2%, ano ba? Well, anyways, ate, ganda, no? Let's jump into the main situation right now. You are now married for 2 years now. I think it's insignificant, di ba, for us to even talk about your ex. I want to know, how are you today? I'm very good. You're very good. What is the intention of calling my show? To give parang ano ba, status report? Parang ganon? Like I said, you told me to call you back. Yes, kumbaga, status report. Oh. Parang ganon. Papa Jack, I want you to know that the last time that we talked, I wasn't okay. I was confused. I was topsy-turvy. And right now, I'm fine. Are you fine? Opo. I'm very good. Hindsight, natin looking back, do you think you made the right decision? Yes, definitely. Do you think you are now with your? Do you think you are now living at the, diba, in your fairy tale, dream fairy tale story? Oh, definitely po. Do you believe that the ending of this is the line and they lived happily ever after and you're gonna be with your husband right now? Opo. Congratulations. For sure. If your husband can hear this, what do you want to tell him? Well, What's his for name? sure he's not, but Brent. Amerikano. Opo. Malaki. Malaking tao. Hindi. Malaking tao. Anong height? 5'9". Malaki yan. Ano ba? 5'7" po ako eh. Maugat. So, Maugat. Maugat yung paa niya. no. Paa yung pinag-uusapan, di ba? May kasabihan tayo, pag malaki paa, malaki ang sapatos. Pag maugat pa, maugat ba yung sapatos? Sorry. Okay, alright, together. Alright, Brent. Alright, sige. If, anong soundtrack ng buhay ninyo? Soundtrack ng buhay namin. Team song, pinaganda ko lang eh. Still the one. Shania Twain. Tama ba? Shania Twain? Yes. Revive yan eh. Alam mo kung sino? Sino po? J Brothers. Just lang din. Labo eh. Alright, okay na. Sige na. Alright, sige. Okay. Brent? Brent? Oh, this is message for him. Sweetie, love you so much. And thank you for being a good father. Parang tango oh. Hello! Bagay yung boses mo! Mr. Chairman! Ano ba yan? Ang ganda mo. Ba yan oh? Ay nako, naputol yung maugat. Si ate no, hindi nag-iingat. Sabi ko malaki, hindi nga eh. Dali tawag mga kaibigan, take advantage. Nakasale yung linya namin. 832-6171 or 1-800-100-5683. Alright mga kaibigan. Wait meron ako mga magkakaibigan, meron akong tropa challenge sa inyo mga kaibigan. Ito yung andog ng TNT.
Tropa Challenge. Join na sa nationwide TNT Tropa Challenge. Ultimate test ito ng friendship. Alright? Dahil may mga physical, online, and mental challenges na talagang susubok sa inyo. Yan. Pwede kayong manalo ng 1,000 pesos smartphones and a chance to be the next TNT Tropa. Dapat kami nga magkakaibigan yan. Di ba yan? Challenge. To register, you just have to go to tntph.com/Tropa Challenge. Ulitin ko ha. TNTPH, alright? .com/Tropa Challenge. May the best Tropa win. TNT Tropa Challenge. It's a Tropa thing. Promo runs until October 31, 2016 for DDIF TBS. Pretty permit numbers 9392 series of 2016. It's a Tropa thing. Ang sakit na siya ako, mga kaibigan, maybe it's about time for me to share with you what's been bothering me tonight. I received a bit of good news ngayon. Para lang po alam nyo kung bakit I am devastated, mga kaibigan, so to speak. Kanina, but now I feel better. But malungkot pa rin ako, mga kaibigan, because I saw how it happened. If you follow my accounts sa Twitter, Facebook, and Instagram, I posted a video, mga kaibigan. Nagpagupit ako kanina on time lapse. Alright? After nung gupit, makikita niyo sa video, I was carrying a dog. Yan po yung bunso kong anak. I treat my dogs my sons. I have 1 daughter and 4 sons. Nagkataon lang aso sila. But 2 of them, mga kaibigan, they're going to school na. Isa engineering, isa architecture, isa astronomy. I love my dogs so dearly, mga kaibigan. So, after that, I posted a picture of my youngest, Mocha. Lalaki po siya. So, piling ko ba din kasi Mocha pangalan. Well, anyways, nung ihatid ko po yung gumupit sa akin sa bahay, palabas ng gate, nakalabas yung dog ko. He ran to the main street and he got under the wheels or one wheel of an SUV, Fortuner. His entire head was under the wheel. And I saw it happen, mga kaibigan. I saw it happen right in front of me. If you love someone or something and you see it happen in front of you, mga kaibigan, it's a devastating scene. I couldn't stand it. All I could ever do at that time kanina was shout. And I shouted, move. Kasi nga, yung Fortuner, mga kaibigan, nasa ilalim yung aking mahal na aso. It's a dog, mga kaibigan. For crying out loud, maybe for a lot of people, dog is just a dog. But for me, I go to bed every night, mga kaibigan. Diba? I eat with my dogs on the table. Para lang po alam nyo. Yung mga aso namin sa bahay, pinapakain ko sa bibig ko yan. That's how I treat my dogs. Kanya-kanya tayo. People would collect watches. Some people would collect good looking rubber shoes. Some people are into cars. I love my dogs, period. That's it. They mean the entire world to me. So nakita ko nangyari in front of me. And then finally, nung umalis yung Fortuner, mga kaibigan, kung sino ang panag-drive kanina, alam ko hindi nyo po sinadya, but you could have at least stopped and comforted me because you saw it happen. It was a brand new Fortuner. You could have at least stopped. Diba? But hindi nyo po kasalanan. Hindi naman din alam nung... Well, it was a lapse on our part, nakalabas yung dog ko. But nonetheless, it was an accident, mga kaibigan. So yun, so nung umalis yung Fortuner, finally the dog ran, mga kaibigan, paikot-ikot, I'm sure nahilo siya. And then I caught the dog, I caught Mocha, nahabol ko na siya finally. Nadapa pa ako, so I have... Honestly, mga kaibigan, hindi ako lumalabas ng bahay. Marami akong kapitbahay, hindi lang doon ako nakatira. I don't really go out, honestly. I'm not a social person. Nadapa pa ako sa maraming tao. I didn't care. Wala akong pakialam. I want to save my dog. So nung finally nahanap ko siya, I picked him up. Tumutol ng dugo yung bibig. It was a devastating scene. Sorry mga kaibigan na, very, very seldom that I share with you things about my life. And, wala lang. Kunyari ako yung caller ngayon. Tawagan ko sarili ko. Sumagot naman. So, ayan yun na.
Diba? And the dog was crying. Alam niyo mga kaibigan, it's a test of humanity when you can take care of an animal. Because pag tao, may sakit, kayang sabihin sa'yo, masakit ng ganito. Pag hayop kasi, you really have to observe them. You really have to get into their souls. And love them, care for them, memorize yung demeanors nila before you can guess anong masakit sa kanila. They will not tell you. Unless yung aso yung marunong mag-text. Magaling yan. So yun. So, I drove agad-agad, mga kaibigan. 3 kami kanina with Mocha. Dinala namin siya sa vet. I discovered one thing driving to the vet kanina. Ang busina pala ng kotse pwedeng mamaos. I'm not kidding, namaos yung busina. Kasi busina ako ng busina, it was so traffic, mga kaibigan kanina. It was so traffic. Heavy. Bumper to bumper. And I was crying. Para akong kinder, mga kaibigan, na binigyan mo ng lollipop, tapos kinuha mo, tapos sinukso mo ako ng bachoy. Yung ganun. Masama loob mo, natukso ka pa. I was crying. We went to the vet, mga kaibigan, the dog was relaxed. Binigay namin. The first thing I requested the vet, bigyan niyo po siya ng painkiller. I do not want Mocha to feel the pain. He was bleeding. Sorry din po sa nakapila. Kanina kasi merong aso doon. Old dog, mga kaibigan. Kung nag-aaso kayo, maybe maintindihan niyo ako. If not, pardon me for this. May nakapila doon na nagpapacheck up. Siningitan ko na. It was an emergency. Yung nagpapacheck up kanina, mga kaibigan. Old dog, needing attention kasi malabo na yung mata. Kasi pag-aso, the first one to go is the eyes. Sometimes the hips or the eyes. Matitira yung tenga. Nagde-deteriorate yun. So yun, binigyan ng pampakalma. Kumalma naman, iniwan namin. Umuwi na ako ng bike. Kaya late ako kanina. Mga kaibigan, driving back home, traffic pa din. I can smell myself. I smell like dog blood. And made me cry a lot. Itong aso na to, kung nakita niyo yung video nagpapagpapit ako kanina, ano siya yun? I sleep with my dogs. I kiss them on their mouth. Para lang alam nyo. That's how dear they are to me. Diba? Pag nagulang kami ng gulay sa bahay, ayokong yabangan kayo po. Pag nagulang kami ng gulay sa bahay, dahil wala kayong mapakain sa kanila because they eat on the table with us, magbubukas ako ng Vienna sausage para makasabay ko lang sila. Ganun ko sila kamahal. So seeing that happen to me at to hurt to him kanina, I almost died. It took away my soul for a minute. Pero ngayon, mga kaibigan, dumating dito yung kuya ko tsaka yung si Michelle na nagba-vacuum kasi ito kanina sa bahay niya. Hindi makita yung they just came from the vet. And so far, okay naman. Mobile naman si Mocha. Inabot nila si Mocha nagdodota doon ngayon. Sorry. Ay, parang ko lang po para sabihin sa inyo na at least a big burden on my part was actually relieved. So yun. Ano daw yung mobile naman. Kanina, the last thing I heard from the doctor, yung, kasi pag ulo kasi nasagasahan na, it's the entire skull that went under the wheel. Normally yung mata raw ang apektado. So kanina naman yung mata raw maayos naman. Wala naman dumudog sa tenga. So may bukol lang. Ang tigas ng ulo niya, no? Umilalim sa... Ang tigas, literal ang tigas ng ulo. I told Mocha, don't go out. English pa. Don't go out! Lumabas pa rin. Masagasaan ng Fortuner. Walang basag yung ulo. Ang tigas ng ulo talaga. Paluin ko pa rin. Wala. Well, mga kaibigan, alam nyo, hindi ako superstitious. Honestly. But if there was, mga kaibigan, dog angel watching over him kanina, thank you very much. It could have been worst. Sa mga nag-aaso, mga kaibigan, alam nyo, iba ang aso kasi. Hindi ko alam, ha. Iba talaga. So, pasensya na kayo kung ganito kasi big deal talaga sa akin yun. So,
Para ma-share lang. Kasi tonight, mga kaibigan, if you listen to me every night, matamlay ako tonight. Di ba? Ang landi ko kaya sa ere. Di ba? So yun. So, okay naman siya ngayon. So bukas, mga kaibigan, pag-uwi niya sa bahay siguro, baka naka-wheelchair siya pag-uwi niya. Hindi ko alam. Pag-uwi niya naka-wheelchair siya siguro, no? Baka ang gawin ko na lang, mga kaibigan, bukas, mag-book na lang ko ng ticket, mag-Disneyland na lang kami. Talaga mag-Disneyland kami. Pero lulungkot kasi ako, mga kaibigan, yung connection na lang. Kasi si Angelina at si Brad Pitt naghiwalay na. Baka si Mickey at si Minnie Mouse maghiwalay din. At least mapuntahan namin mag-asawa pa rin sila. Kaya mag-Disneyland kami bukas. At least. Parang kung gagawin, sorry. So, I'm okay, mga kaibigan. I'm okay. I am so okay right now. Well, ipapa-x-ray pa bukas. Pasensya na kayo, mga kaibigan. You're not supposed to be hearing this. It's a part of my personal struggles in life. But you ask, a lot of people are asking. Diba? So, yun. Doc, dyan po sa Cruz Vet, thank you po for thank you very much for the speedy assistance kanina. Ay, nakakaya, mga kaibigan, kanina kasi pagdating namin sa vet, totoo to ha, pagdating namin sa vet, sa harap ng mismong clinic may dalawang Siberian Husky pinag-aasawa. Magkadugtong sila ng mga puwitan. Totoo nga, hinihimas-himas yung dalawang Siberian Husky pinag-aasawa. Tapos I was there carrying Mocha and I was crying. Diba? Tapos yung dalawang aso doon ako nakalingkingan sila. Ay nako. Sabi ni Al Jeremy, papadya condolence. Sira ulo, hindi namatay yung aso ko. Condolence ka dyan. He's okay. Okay siya? Okay siya. Alright, mga kaibigan. So, again, di ko alam kung nakikinig yung mga dog angels, but thank you for being there. Alam nyo, if I can save all the dogs in the world, I will. And I have a soft spot for them. Kailan lang, mga kaibigan? Madaling araw. Alam nyo, kunento ko sa ere to. 3 a.m. I rescued a dog sa creek ng Makati. I was there for 2 hours. Kami ni Mark, yung best friend ko. With my daughter. Hindi namin nakuha siya. Kasi lulubog na kami. Dahil basura yan eh. Yung likod ng Makati Med. Puro basura yan. Nandun ako madaling araw. Puro ko galos. Na-rescue siya ni Ma'am Susan Espinosa. The following day na. And up until now, mga kaibigan, so ako yung foster parent ni Ricky. I try to provide medical. All dog na siya. Nandun na siya ngayon sa Olonga po. So yun. So I have no resources to save all the dogs in the world, mga kaibigan. Diba? But at least, diba, with the dogs that I have, I treat them so good. So yun lang, mga share lang. Masabi-sabi lang. Ayan. I have friends, mga kaibigan ko na banggitin. I have a friend in US. Nagpadala ng pera pampagamot kay Mocha kanina. So, Paps, thank you very much for sending me that money. Pero just to put it on a better use, since Mocha is now okay, bukas may feeding program ang Team Eyebags. Yung pinadalawang pera ibibigay ko na lang sa funds ng Team Eyebags for the feeding program. Pero ang kakain doon kami lang din talaga. So, you know who you are. You sent me $100 yata. Magkano? Mga 4 or 5? 4-7 yata $100. No? Oh. Kung walang nagbenta sa akin ng rubber shoes tonight, mabigay ko bukas. Pero kung may nagbenta ng rubber shoes tonight, ibili kong rubber shoes. So I'm okay. May caller tayo, mga kaibigan. Thank you for sparing your ears and your attention to listen to my personal story. Akin lang po yan, hindi dapat marinig niyo pa, but